Nagsisimula ang kwento sa isang batang sinisigawan ng kanyang amain dahil sa mabagal niyang pagkain at dahil mukha siyang masamang bata. Nagpapakumbaba ang bata at humihingi ng paumanhin, pero patuloy lang ang amain sa paninigaw, habang ang ina ng bata ay walang pakialam at tahimik lang sa tabi. Ito'y isang panaginip mula sa nakaraan ng ating bida na si Toka Mimori. Nagising siya at nakita ang kanilang class president na si Ayaka Sogo na tinutokso ng bully na si Shogo Oyamada, na ayaw ibalik ang libro ni Ayaka. Patuloy na tinutokso ni Shogo si Ayaka sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang romance novel sa harap ng lahat, habang walang pakialam ang ibang estudyante sa bullying. Field trip ng klase at napapansin ni Toka kung paano ini-ignore ng kanyang mga kaklase ang bullying, habang nagtatawanan ang mga class elites. Samantala, ang guro ay walang pakialam at natutulog lang. Naisip ni Toka na mukhang cool siya kung makikialam siya, pero naalala niyang wala naman siyang magagawa bilang isang nobody. Nang maglaon, nainis na si Ayaka kaya't nagulat ang lahat nang tumayo si Toka at pinagsabihan si Shogo na ibalik ang libro ni Ayaka. Na-impress si Shogo na sa wakas ay may ipinaglaban si Toka, pero ayaw pa rin niyang ibalik ang libro at nais pang asarin si Toka. Sa oras na iyon, isa sa mga elites na si Takuto Kirihara ang nagsabi kay Shogo na itigil ang kalokohan. Lahat ay humanga kay Takuto sa kanyang pagkontrol sa sitwasyon at humingi ng paumanhin si Shogo kay Ayaka. Pero nainis pa rin si Shogo kay Toka kaya nagsimula siyang mangasar ng tahimik na bata sa klase. Sa wakas, sinabi ng guro na tumigil na si Shogo, pero ipinapaliwanag din niyang pwedeng mangbully si Shogo kung hindi siya ang guro. Sumasang-ayon si Toka sa sinabi ni Shogo dahil hindi naman talaga siya ganoong tipo ng tao na nakikipaglaban, at iniisip niyang ang panaginip lang ang nagtulak sa kanya na kumilos. Bigla na lang nagulat ang mga estudyante nang sila ay teleport sa isang kakaibang lugar. Isang babae ang tinawag silang Heroes from Another World, at ipinakilala ang sarili bilang isang goddess na nagngangalang Vicious. Ipinaliwanag niya na sa kanilang mundo, tuwing lilito ang Great Demon Empire, tinatawag nila ang mga bayani mula sa ibang mundo. Natalo ang Demon Empire ng mga bayani 200 taon na ang nakaraan, pero muli itong bumangon. Hinihiling ng goddess sa mga estudyante na tulungan siya. Hindi naniniwala ang mga estudyante na nasa ibang mundo sila at inisip na baka panaginip lang ito, prank, o mas masahol pa, baka namatay na sila sa isang aksidente sa bus. Nagsimulang magpanik ang lahat, pero sinubukan ng guro na pakalmayin sila, kahit na wala rin siyang magawa kundi sundin ang goddess. Napansin ni Toka ang mga lumang bagay sa paligid at ang golden-eyed goddess, kaya nagsimula siyang maniwala na nasa ibang mundo nga sila. Naisip ni Takuto kung ano ang mangyayari kung hindi sila papayag na labanan ang Demon Empire, kaya sinabi ng goddess na hindi sila makakabalik sa kanilang mundo. Ang tanging paraan para makauwi ay makuha ang Demon King's essence sa pamamagitan ng pagkuha sa puso ng Demon King o pagkolekta ng kanyang essence pagkatapos ng pagkatalo niya at ilagay ito sa isang kristal sa kwintas. Naasar si Shogo sa ideya na pinipilit silang lumaban, pero nakiusap ang goddess na sila ang mga bayani ng kaligtasan. Sinabi ni Ayaka na sila ay mga normal na tao lamang at malayo sa pagiging mga bayani, pero siniguro ng goddess na mayroon silang mga kapangyarihang hindi taglay ng iba. May nararamdaman si Toka na may mali, at inisip niya na ang presensya ng goddess ang nakakaistorbo sa kanya. Bigla na lang silang kinilabutan ng may dalhing preso para aipakin sa isang halimaw. Pinatay ng goddess ang halimaw gamit ang isang fire spell, pero nasa denial pa rin ang mga estudyante at iniisip na CGI lang ang nakita nila. Iniba ng goddess ang usapan at sinabi na oras na para ipakita ang mga hidden skills ng bawat estudyante. Isa-isa silang lumapit sa isang crystal ball, at kapag nagliwanag ito, ibig sabihin ay may espesyal na abilidad sila. Ang mga summoners ay nagulat nang ang liwanag ni Oyamada ay lumiwanag ng husto, na nangangahulugang mayroon siyang kakaibang lakas. Biglang nagbago ang isip ni Oyamada at inisip niyang magandang maging isang bayani. Sumunod naman si Kirihara, at nagulat ang mga sorcerers nang mabasag ang crystal ball dahil sa kanyang kapangyarihan. Ipinapakita nito na siya ay isang S-class, ang pinakamataas na ranggo. Si Oyamada ay isang A-class, kaya't pinuna niya kung gaano kagaling si Kirihara kahit saang mundo pa sila naroroon. Si Ayaka ay isang S-class hero din, at nagulat ang goddess nang malaman na mayroon pang pangatlong S-class sa mga bayani. Karaniwan, maswerte na kung makakuha sila ng isa, kaya't sinabi ng goddess na ito ang pinakamahusay na summoning na naganap. Sumunod si Toka, at hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng magliwanag ang kristal sa lilang kulay. Napansin din niyang ang kanyang liwanag ay ang pinakamahina sa lahat. Gusto niyang malaman kung anong class siya, pero hindi siya pinansin ng goddess. Naramdaman ni Toka na wala na naman siyang halaga, katulad sa dati niyang mundo, at tinanggap na lang niya ito.
Sa biglang pagkakataon, ang tahimik na bata sa klase ay nagpakita ng itim na kulay sa kristal. Ipinaliwanag ng goddess na nangyari na ito noon, nang hawakan ng Dark Hero ang kristal, at siya'y naging isa sa pinakamalakas na A-rank heroes. Nagtawanan ng tahimik na bata na si Yasuo na tila baliw, at sinabing alam niyang darating ang kanyang panahon. Pagkatapos nito, ipinakita ng goddess kung paano suriin ang kanilang stats. Napansin ni Toka na mababa ang kanyang stats at mayroon siyang unique skill na tinatawag na status ailments. Ang mga unique skills ay maaaring gamitin lamang ng may-ari, at maaari pa silang magising ng mas maraming kasanayan sa hinaharap. Nainip si Oyameda sa pagpapaliwanag at nais nang magsimula sa pagiging bayani. Sinabihan siya ng guro na maging magalang sa goddess, pero sinaway siya ni Oyameda dahil isa lang siyang D-class hero. Idineklara ng goddess na may isang huling ritual na gagawin at tinawag si Toka na lumapit. Wala siyang ideya kung bakit, kaya't ipinaliwanag ng goddess na siya ang may pinakamababang ranggo sa lahat ng bayani na na-summon, at siya ay isang E-class. Ang mga nakaraang karanasan ng summoners ay nagturo sa kanila na ang pinakamahina na bayani ay laging nagpapabagal sa iba. Dahil dito, nagdesisyon silang tanggalin ang pinakamahina na bayani sa bawat summoning. Ngunit sa kalaunan, ito'y nagsimulang magdulot ng takot sa ibang bayani, kaya't nagdesisyon silang bigyan ng isang pagkakataon ang pinakamababang ranggo na bayani na mabuhay. Sila'y ipapadala sa isang lugar na tinatawag na Ruins of Disposal. Nagtanong si Toka kung gaano kadelikado ang ruins, pero walang nakakaalam. Marami ng kriminal at bayani ang ipinadala doon, ngunit wala pang nakabalik. Sinubukang magpaliwanag ni Toka na may unique skill siya, pero sinabi ng goddess na ang status ailments ay halos walang silbi. Mababa ang success rate nito, at kahit gumana, hindi ito gaanong epektibo at maiksi ang tagal. Sinabi ng goddess na mababa rin ang kanyang stats at kahit mag-level up siya, hindi ito masyadong ungat. Ipinaliwanag ni Toka kung gaano ka-unfair na ma-summon lamang para parusahan, pero sinaway siya ni Kirihara at sinabihan na lang siyang umalis. Sumang-ayon ng iba pang mga bayani na magmadali na siya. Nagpaalam si Yasuo na siya ang pinakamahina at tinawag siyang Mr. Trash Hero, na lalong nagpapalala sa pakiramdam ni Toka. Sinimulan ng goddess ang ritual, ang bawat bayani ay binibigyan ng unique item kapag sila'y na-summon, ngunit si Toka ay nakatanggap lamang ng isang leather bag. Ang bato sa bag ay magliliwanag kapag may magic na inilagay dito, ngunit iyon lang ang nagagawa nito. Sa kasukdulan, tumayo si Ayaka para ipagtanggol si Toka, ngunit pinarusahan siya ng goddess at nawalan ng malay. Sinabi ng goddess sa lahat na kalimutan na si Toka dahil patay na siya sa kanilang pananaw. Tinuturing niyang panalo ang mga natitirang bayani at pinapanood sila sa trahedyang sasapitin ng mga tulad ni Toka. Sa wakas, ipinakita ni Toka ang kanyang determinasyon habang siya'y nagalit at gumamit ng paralyzation spell sa goddess. Ngunit hindi ito umubra dahil sinabi ng goddess na may aktibo siyang dispel barrier bilang isang goddess, na nagbibigay sa kanya ng total defense laban sa status ailment spells. Nagpaalam siya kay Toka bilang Trash Hero, ngunit nagulat ang lahat nang biglang gumamit si Kirihara ng isang attack spell. Humingi siya ng paumanhin dahil sinusubukan lamang niya ito. Nagpatuloy ang ritual, at natuwa ang lahat na hindi na masasayang ang kanilang oras. Tinanong ng goddess si Toka kung may huling mga salita siya, ngunit nagsimula lamang siyang umiyak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, nakita natin si Toka na kausap ang kanyang batang sarili. Sinabi ng batang Toka na kahit gaano pa niya itago ang kanyang tunay na sarili at magpanggap na harmless, hindi niya ito matatago magpakailanman. Hinikayat niya ang kanyang sarili na ipakita ang kanyang totoong kulay at ang tunay na sarili na matagal na niyang pinipigilan. Sa wakas, lumabas ang totoong Toka nang itapon niya ang kanyang mahina na persona at nagsimulang murahin ang goddess. Nagulat ang lahat, at idineklara ni Toka na kung makakabalik siya ng buhay, dapat silang maging handa. Na-teleport si Toka sa ruins, ngunit madilim ang paligid kaya't naglagay siya ng magic sa gem at nagsimulang mag-explore. Biglang naiwasan ni Toka ang isang atake mula sa isang halimaw at nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay. Nanginginig siya habang tumatakbo dahil alam niyang malaki ang agwat ng lakas nila ng halimaw. Habang tumatakbo, napagtanto ni Toka na hindi siya takot, kundi frustration ang nararamdaman niya. Wala siyang armas, mababa ang kanyang stats, at ang kanyang skill ay tila walang silbi. Inisip ni Toka na dito na magtatapos ang kanyang buhay. Ngunit biglang dumating ang kanyang determinasyon, idineklara niya na nais niyang magkaroon ng kapangyarihan at gumamit ng isang paralyzation spell upang mapatigil ang nakakatakot na halimaw. Nagulat si Toka at tumakbo para sa kanyang buhay, iniisip kung paano sinabi ng goddess na bihira gumana ang status ailment skills. Habang tumatakbo,
Napansin niya na muling gumana ang kanyang paralyzation skill, na nagpaisip sa kanya kung ang kanyang kakayahan ay iba sa magic sa mundong ito. Wala nang natitirang boost mula sa mga heroes si Toka at kakaunti na lamang ang kanyang magic power. Nag-aalala siya na hindi na ito sapat para gamitin ang kanyang skill, ngunit nagulat siya nang magawa niyang mag-cast ng isang poison spell sa halimaw. Mukhang mataas ang kanyang success rate at hindi mahalaga ang rank ng halimaw. Mukhang mahaba rin ang duration ng spell, at sinabi ni Toka sa halimaw na huwag magalit sa kanya dahil sinusubukan din itong tapusin siya. Ubos na ang magic power to kaya nagtatanong siya sa sarili kung ano ang mangyayari kung subukan niyang gamitin muli ang kanyang status ailment skill. Biglang lumitaw ulit ang halimaw mula kanina, at nag-isip si Toka kung may darating bang magliligtas sa kanya tulad sa mga pelikula. Ngunit naalala niya kung paano siya tinatrato ng lahat at ang mga pambubugbog na naranasan niya noong bata pa siya. Umabot na sa sukdulan ang mga taon ng pagkabigo ni Toka, at napagtanto niyang isa lamang siyang background character kaya't walang darating para iligtas siya. Alam ni Toka na hindi siya maaaring umasa sa iba, kaya't ang tanging opsyon niya ay lumaban para mabuhay. Ipinahayag ng kanyang inner self na ang kanyang laban para mabuhay ay nagsisimula na ngayon. Gumamit si Toka ng paralyzed spell sa halimaw ngunit hindi ito umubra. Ipinaliwanag ng kanyang sistema na hindi niya maaaring gamitin ang parehong skill sa isang target ng paulit-ulit. Agad siyang naghanap ng ibang kakayahan at napagpasyahan na patulugin ang halimaw. Hindi niya maaaring spam in ang parehong skill sa parehong target, ngunit maaari niyang i-stack ang iba't ibang epekto. Kaya tinapos niya ang halimaw gamit ang poison, pakiramdam ni Toka ay pagod na pagod siya, kaya naisip niyang ang paggamit ng kanyang natural magic power ay nagpapahirap sa kanya. Biglang natakot si Toka nang dumating ang isang kawan ng mga halimaw sa kanyang harapan. Napagpasyahan niyang kailangan niyang ibuhos ang lahat at isugal ang natitirang magic power para mabuhay. Ginamit niya ang paralyzed spell ng paulit-ulit, bagaman ito ay gumagana, halos maubos na ang kanyang MP. Nagsisimula na siyang mahimatay, at lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating ang mas maraming halimaw. Napagtanto ni Toka na hindi na niya magawang isipin ang natitirang magic power, kaya't ginamit pa niya ang paralyze ng ilang beses. Bagaman gumagana ito, marami pa ring halimaw ang natitira at abot na si Toka sa kanyang limitasyon. Tumangging sumuko si Toka at sinubukan niyang gamitin ang kanyang natitirang lakas para sa isa pang atake. Hindi maganda ang sitwasyon, ngunit biglang sinwerte si Toka nang siya ay mag-level up. Naibalik ang kanyang magic power, kaya't mabilis siyang gumamit ng paralyzed spell upang iligtas ang sarili. Napansin ni Toka na nakakuha siya ng malaking burst ng experience mula sa huling halimaw na napatay at natuwa dahil ibig sabihin nito ay maaari siyang lumaban muli. Ginamit niya ang paralyze ng paulit-ulit at umakyat ang skill nito sa level 2. Naisip ni Toka kung paano gumagana ang leveling system, ngunit naalala niyang kailangan niyang mag-focus sa laban. Napansin niyang maaari na niyang i-target ang maraming kalaban ng sabay-sabay, kaya't pina-paralyze niya ang maraming halimaw. Napagtanto ni Toka na ang goddess lamang ang hindi naaapektuhan ng kanyang unique skill, dahil sa 100% success rate na naranasan niya sa Ruins of Disposal, walang target mark sa mga halimaw na nasa malayo, kaya't nangangahulugang may limitasyon ang range ng kanyang skill. Tinapos ni Toka ang mga paralyzed na halimaw gamit ang poison. Para sa kanya, sila'y para lang experience points, suriin ni Toka ang kanyang stats at nalaman niyang dumami ang lahat sa pag-level up. Mataas na ang kanyang starting MP at patuloy itong tumataas. Sa wakas, nagsimulang bumagsak ang mga halimaw dahil sa poison at muling nag-level up si Toka ng ilang beses. Pinatulog niya ang ilang halimaw at ang slip skill niya ay umakyat din sa level 2. Lalong tumataas ang kumpiyansa ni Toka na kaya niyang talunin ang anumang halimaw na lumalabas. Ngunit nagulat siya nang biglang tumakbo palayo ang mga halimaw sa kanya. Nakatagpo si Toka ng damit mula sa isang bangkay at nagdesisyong kailangan niyang maghanap ng pagkain at tubig. Hindi siya nakahanap ng kahit ano, kaya't nagpasya siyang subukan kainin ang mga halimaw. Tapos na ang epekto ng kanyang poison skill kaya dapat ay ligtas na kainin ang mga halimaw. Subalit, napakahirap ng balat ng mga ito kaya't nagpasya siyang kunin ang mata ng isang halimaw. Hindi ito mukhang masarap at lalo pang hindi maganda ng kagatin niya ito. Nabilaukan siya at napaisip kung ang katawan ng halimaw ay puno lang ng lason. Nagiging delikado na ang sitwasyon, at napagtanto ni Toka na talagang ginawa ang lugar na ito upang tapusin ang buhay ng sinumang ipinatapon dito. Si Toka ay nagugutom na, ngunit napansin niya na nag-iba ang kulay ng ilaw sa kanyang bag. Mas mabigat ito kaysa dati, at nagulat siya nang makitang may soda at ilang jerky sa loob nito. Hindi pa siya nakatikim ng ganito kasarap na soda, at agad siyang kumain ng pagkain.
Hindi alam ni Toka kung paano gumagana ang bag at kung magbibigay ito ng pagkain muli, ngunit nagpapasalamat siya na nangyari iyon. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin na katatapos lamang ni Toka na harapin ang isang malaking hukbo ng mga halimaw. Ang mga ito'y paralisado at hinihintay na lang niya na magkabisa ang kanyang poison. Nakaupo si Toka sa ibabaw ng isang malaking dragon at inaasahang malapit nang matapos ang laban. Biglang nagsimulang bumagsak ang mga halimaw at nag-level up muli si Toka. Alam niyang nakakatakot ang eksena at napaluha siya. Pagkatapos, nagbalik tanaw si Toka sa kanyang kabataan, kung saan pinangarap niyang maghiganti. Alam ni Toka na kailangan niyang alisin ang kanyang ama bago siya alisin ito. Sa kabutihang palad, inampon siya ng kanyang tiyahin at tiyuhin, at naramdaman niya ang init ng pamilya. Tinuruan siya ng kabaitan at empatiya, at inakala niyang naging katulad siya nila. Gayunpaman, ngayon ay walang nararamdaman si Toka, at hindi man lang siya nanginginig sa takot sa pagpatay ng maraming buhay. Nagsisimula siyang matakot sa sarili, ngunit napagpasyahan niyang tanggapin ang kanyang bagong sarili. Inilibing ni Toka ang kanyang lumang sarili at tinanggap ang kanyang bagong pagkatao. Matapos ito, madali niyang natalo ang isang mata na halimaw at naglagay ng magic sa isang gem sa tabi ng isang misteryosong pinto. Nang mabuksan ang pinto, natagpuan niya ang 2 taong nagpakamatay sa loob ng kwarto. Nagulat si Toka nang makita ang mga gem na dala ng mga ito, at inisip niyang kakailanganin niya ang mga ito pagbalik niya sa ibabaw. Humingi ng paumanhin si Toka sa pares para sa pagkuha ng kanilang mga gem, at nagsimulang mag-explore ng iba pang mga kwarto. Pagkatapos suriin ang ilang daang kwarto, natagpuan ni Toka ang isang kwarto na kumukonsumo ng mas maraming magic power kaysa sa iba. Sa loob ng kwarto, natagpuan niya ang isang bangkay at isang liham na iniwan nito. Ang taong ito ay si Anglen, na kilala bilang ang Hero of Darkness. Naalala ni Toka na binanggit ng goddess na si Vicious ang taong ito bilang pinakamalakas sa lahat ng bayani. Ang liham ay nagsiwalat na ipinadala sila roon ng goddess sa puwersa dahil hindi na siya kailangan at itinuturing na isang pahirap. Inaasahan ni Anglen na mamamatay siya sa bilangguan, kaya't iniwan niya ang ilang bagay kung sakaling may makahanap sa kanya. Isinumpa ni Toka ang goddess dahil sinabi niya na ang Demon Empire ay masama, ngunit siya pala ang mas masama. Inisip ni Toka na hindi rin siya naiiba dahil gusto lang niyang maghiganti at hindi nagmamalasakit sa pagsagip ng mundo. Natagpuan ni Toka ang iniwan ng Dark Hero at ito ay isang libro tungkol sa Forbidden Arts na puno ng mga recipe para sa mga magical items at armas. Nakakita rin si Toka ng isang scroll ng Forbidden Magic, ngunit hindi niya mabasa ang nakasulat. Dahil sa pagsusumikap ng tanyag na mago na itago ito, inisip ni Toka na ito ay isang makapangyarihang spell na maaaring maging alas laban sa goddess. Nang maglaon, nagulat si Toka nang makita ang isang madugong pahina na nagbabala tungkol sa Soul Eater, ang nilalang na kumuha ng buhay ng lahat sa ruins. Patuloy na nag-explore si Toka at natagpuan ang isang pinto na tila hindi mabubuksan nang walang ilalagay sa lock ang mechanism. Inisip ni Toka na ito ang labasan patungo sa ibabaw, ngunit naisip din niyang malapit ang Soul Eater. Ito'y tiyak na napakalakas dahil hindi man lang ito natalo ng Great Hero. Inabot na ni Toka ang pinakamataas na antas na kaya niyang makuha sa ngayon, at umaasa siyang kaya niyang talunin ito. Malapit na, nakita ni Toka ang isang mukha at naisip na ang orb sa ulo nito ang kailangan niya upang mabuksan ang huling pinto. Ang mukha na ito ay tila ang Soul Eater dahil hindi siya makagalaw malapit dito nang hindi tinatamaan. Walang butas na pwedeng pasukan ang Soul Eater, ngunit kailangan ni Toka ang orb sa ulo nito upang makatakas. Kakailanganin niyang isugal ang kanyang buhay upang makuha ito. Kailangan ni Toka na banggitin ang pangalan ng skill upang maisaaktibo ang Inflict Status Ailment at dapat na sapat na malakas ang boses niya. Ngunit walang oras para mag-isip dahil nagsisimula ng gumalaw ang Soul Eater. Ang halimaw na ito ang nagpatalsik sa pinakamalakas na bayani at ito rin ang dahilan kung bakit walang nakaliligtas sa ruins. Ang halimaw na ito ang tiyak na hari ng ruins, at ito na ang huling laban ni Toka para mabuhay sa Ruins of Disposal. Sa labas, may isang taong nagpakita at naghihintay sa tabi ng ruins. Sa loob, nagulat si Toka na hindi siya inaatake ng Soul Eater. Biglang nagsimula itong magsuka ng isang bagay, na naging mga nakakakilabot na halimaw. Napagtanto ni Toka na ipinapakita ng Soul Eater sa kanya kung ano ang hitsura ng mga biktima nito bago sila namatay. Malinaw na gusto ng Soul Eater na makita ang reaksyon ni Toka, at napagtanto niya na ganito ito naglilibang. Biglang lumitaw ang Soul Eater kay Toka na may malakas na sigaw. Kailangan niyang i-paralyze ang mga goo monsters, at pagkatapos ay i-poison ang mga ito. Ngunit hindi niya magawa dahil nagpaalala ang mga ito sa kanya ng mga taong nawala ang kanilang buhay.
Idineklara ni Toka na hindi siya katulad ng halimaw na ito dahil hindi niya kayang gamitin ang mga kaluluwa ng tao bilang laruan. Hindi niya magawang gamitin ang kanyang poison sa mga nilalang na mukhang tao, at sinabi niyang tao pa rin siya. Ang Soul Eater ay tila naaaliw sa kung paano nito pinapahirapan si Toka, kaya't lumikha ito ng mas maraming nilalang. Sinabihan sila ni Toka na huwag lumapit, at naramdaman niyang nag-e-enjoy ang Soul Eater sa kanyang kawalan ng pag-asa. Takot na takot si Toka at nagmamakaawa sa mga nilalang na lumayo, habang tumatawa ng malakas ang Soul Eater. Wala nang pag-asa si Toka at nagmamakaawa na may magligtas sa kanya. Alam ni Toka na abot na sa rurok ng kasiyahan ang Soul Eater, kaya't bigla niyang binago ang kanyang asal at pina-paralyze ang Soul Eater. Ipinaliwanag ni Toka na napansin niyang ito ang pinakamagandang sandali sa buhay ng Soul Eater, natagpuan nito ang ultimate prey na maaari nitong pahirapan para sa maximum na kasiyahan. Gayunpaman, ibig sabihin nito ay nagbaba ito ng kanyang bantay at hindi napansin na hindi ibinaba ni Toka ang kanyang kaliwang braso. Bumagsak ang halimaw mula sa paralysis, at ipinaliwanag ni Toka ang isang fatal flaw ng mga arogante sa kanilang lakas. Ang sandaling naniniwala silang tiyak na ang tagumpay ay siya ring sandaling nagiging sanhi ng kanilang pinakamalaking kalaban, ang overconfidence. Umabot sa level 3 ang paralyzed skill ni Toka, at ibinunyag niyang nag-arte lang siya sa buong oras. Ipinaliwanag niya na matapos siyang alagaan ng kanyang tiyahin at tiyuhin, sinubukan niyang maging harmless. Sinubukan niyang maging normal at mabait, naisahan niya pa ang sarili niya at kalaunan ay nakalimutan kung sino talaga siya. Gayunpaman, ang mabait na background character na naging siya ay tila may malalim na hinanakit. Pina-poison ni Toka ang mga soul monsters at ipinaliwanag na wala siyang naramdaman patungkol sa kanila noong nilikha sila ng halimaw. Tinapos lang niya ang mga buhay nila gamit ang bloodlust na sinusuklian ng bloodlust. Si Toka ay may pinakamababang stat sa lahat ng pumasok sa dungeon, ngunit nagpapasalamat siya dahil ito ang dahilan kung bakit siya na-underestimate, na nagbigay daan para siya ay makaligtas. Habang ang Soul Eater ay nagdurusa sa sakit, tinuya siya ni Toka dahil natalo siya sa isang mahina na tao na ipinadala sa dungeon para itapon. Desperadong sinubukan ng Soul Eater na makalayo, ngunit ito'y lalong nakatulong kay Toka na malaman na ang kanyang paralyzed skill ay nagdudulot ng karagdagang pinsala kapag sinusubukang gumalaw ang biktima. Sa wakas, pina-poison ni Toka ang Soul Eater at umabot sa level 3 ang kanyang skill. Tinapos ni Toka ang laban gamit ang kanyang sleep spell, at lumitaw ang mga kaluluwa na ginamit ng Soul Eater upang magpasalamat kay Toka. Sinabi nilang pinanood nila siya sa buong panahon niya sa ruins, at umaasa ang mag-asawa na magagamit niya ng mabuti ang kanilang mga gem. Pinakamahalaga, nagpapasalamat sila sa kanya sa pagkatalo ng Soul Eater. Nandoon din ang Dark Hero at sinabi kay Toka na mag-higanti sa Goddess. Alam ni Toka na hindi siya obligadong gawin ito, ngunit gusto niyang mag-higanti para sa sarili niya. Kinuha ni Toka ang orb mula sa Soul Eater at ginamit ito upang buksan ang exit door. Nagpaalam siya sa ruins at lumabas. Sa labas, makikita natin ang mga estudyante na nag-aalis ng mga halimaw upang makakuha ng experience points. Hinahabol ni Oyamada ang isang lobo, at tuwang-tuwa si Kirihara sa kanyang pag-unlad habang naabot niya ang level 18. Ang dating tahimik na si Yasuo ay pinapanood ang isang halimaw na sumisigaw sa sakit at tumatawa siya ng parang baliw. Isang babae na nagngangalang Asagi ang nananakot sa isa pang babae at nagpahayag ng pagkabahala na baka magulo na ang kanilang klase. Maraming estudyante ang may malalaking ego, at ang pag-assign sa kanila ng mga klase ay hindi nakatulong. Tinitiyak ni Asagi na magsisimula ng maghiwa-hiwalay ang mga estudyante sa mga paksayon, kaya gusto niyang makasama ang mahiyaing batang babae sa kanyang grupo. Ang batang babae na ito ay isang D-rank, kaya't walang paraan para siya ay mapasama sa grupo ni Kirihara, at hinulaan ni Asagi na si Ayaka ay hindi tatagal upang bumuo ng sarili niyang grupo. Ang mahiyaing batang babae ay si Kabato, at sinabi ni Asagi sa kanya na kung hindi siya sumali sa grupo ni Asagi, mahihirapan siyang magkasya sa Anman. Naniniwala si Asagi na kung matatalo nila ang Demon Empire at makakabalik sa kanilang mundo, maaaring makinabang sila sa kanilang mga ginawa sa mundong ito. Lumalabas na ang goddess ay nagbigay ng isang pagsubok sa mga estudyante na kailangan nilang tapusin, at ito ay ang pagpatay ng mga halimaw. Hindi pa natatapos ni Kabato ang kanyang gawain, kaya't nagdala si Asagi ng ilang mga batang babae upang ilabas ang isang halimaw upang tulungan si Kabato. Nag-aalangan si Kabato, ngunit pinaalala ni Asagi sa kanya na siya ay itatapon tulad ni Toka kung hindi niya tapusin ang halimaw. Si Kabato ay natatakot, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kaya't pinatay niya ang halimaw. Binati siya ni Asagi sa pagpasa sa pagsubok at inanunsyo na opisyal ng miyembro ng kanyang grupo si Kabato.
Pakiramdam ni Kabuto ay labis siyang nasaktan at naalala niya ang isang pagkakataon kung saan sinagip ni Toka ang isang nasugatang pusa. Pakiramdam ni Kabuto ay nagkasala siya matapos tapusin ang nilalang, at humingi siya ng paumanhin dahil wala siyang magawa. Samantala, nagkamalay si Ayaka at naramdaman ang sakit mula sa suntok ng goddess. Nagpunta siya upang kausapin ang goddess tungkol kay Toka, ngunit ipinaliwanag ng goddess na wala nang magagawa dahil ang ritual para alisin ang mga pinakamahihinang bayani ay patakaran ng kaharian. Nagpakita ng kunwaring pagsisisi ang goddess dahil wala siyang magagawa. Nagulat si Ayaka nang ibunyag ng goddess na patuloy pa rin ang ritual habang natutulog si Ayaka ng ilang araw. Lahat ng iba pang estudyante ay nagpasimulang sumabak sa isang pagsubok upang malaman kung kaya nilang pumatay ng isang halimaw. Ilan na ang nabigo at na-disqualify na, nagpanggap ang goddess na malungkot sa lahat ng ito habang ipinaliwanag niya na ang mga hindi makakatupad sa kanilang tungkulin bilang bayani ay dapat umalis. Ipinahayag ni Ayaka ang kanyang pagkadismaya sa pagtrato sa mga estudyante, ngunit pinaalala ng goddess na kailangan nilang alisin ang mga walang halaga. Ipinaalala ni Ayaka sa goddess na siya ay isang S-class hero at ipinahayag na gagawin niya ang kanyang tungkulin upang bumawi para sa mga estudyanteng hindi nakapasa sa pagsubok ng goddess. Ngunit kapalit nito, gusto niyang itigil ng goddess ang disposal. Tinanggap ng goddess ang alok at humingi ng paumanhin sa pananakit sa kanya. Ipinaliwanag niyang kailangan niyang pakalmayin si Ayaka mula sa kanyang hysterics, ngunit ngayon ay nais niyang makipag-ayos. Sa Dark Forest, tumatakbo ang isang batang babae mula sa kanyang mga tagayusig. Ang Sword God na si Maggots at ang kanyang grupo, na kilala bilang Holy Watchers, ay malapit nang abutan siya. Si Toka naman ay nakabalik na sa ibabaw at sinuri ang kanyang stats. Natuklasan niyang maaari niyang i-dismiss ang paralyze at gawing non-lethal ang kanyang poison, na nangangahulugang maaari niyang iwasan ang pagpatay ng mga target. Napagdesisyonan ni Toka na kailangan niyang makahanap ng espada at isang taong maaaring magsilbing tank para sa kanya sa frontline. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan ni Toka ang ilang slimes na tila inaapi ang isa sa kanilang sarili. Nais ni Toka na lumaban ng maliit na slime, ngunit wala itong laban dahil sa dami ng kalaban. Nakaramdam ng awa si Toka para sa maliit na slime, ngunit nagulat siya nang bigla itong lumaban. Nakialam si Toka upang i-paralyze at i-poison ang mga nambubuli, at napansin niyang maaari niyang baguhin ang mga setting ng kanyang mga kakayahan. I-dismiss niya ang mga epekto at sinabihan ang mga nambubuli na umalis, iniwan lamang ang maliit na slime. Iniwan ni Toka ang slime na naka-paralyze at sinabi dito na humanga siya sa kanyang paglaban. Sinabihan niya ang slime na huwag siyang atakihin at pinalaya ito. Nagpaalam si Toka sa maliit na slime, ngunit patuloy itong sumunod sa kanya sa kagubatan. Alam ni Toka na ito ay isang outcast, katulad niya, at malinaw na plano nitong sumunod sa kanya. Samantala, ang prinsesa ay pagod na mula sa pagtakas at napagtanto niya na ganito manghuli ang mga Holy Watchers. Balik kay Toka, patuloy pa rin ang kanyang paglalakbay. Makikita natin na si Toka ay nakipag-team up sa slime, na ginagamit niya upang bantayan ang kanyang likuran. Binasa ni Toka ang libro na iniwan ni Anglen at natutunan ang tungkol sa isang eksperimento para palakasin ang mga halimaw. Ito ay mga forbidden arts at kahit paano lumikha ng solusyon para pahusayin ang mga slime ay nakasaad dito. Malinaw na ipinaliwanag ni Toka sa slime na ang kanyang misyon ay paghihiganti, kaya't kung sasama ito sa kanya, iyon din ang magiging layunin nila. Tinanong ni Toka ang slime kung ayos lang ba sa kanya, at pumayag naman ito. Pinangalanan ni Toka ang slime na Piggy Marrow, at walang problema ang maliit na slime dito. Determinado si Toka na makamit ang kanyang paghihiganti sa kahit anong paraan, kaya't hindi siya magdadalawang isip na gumamit ng forbidden magic at arts. Samantala, napagtanto ng prinsesa na hindi siya makakatakas mula sa Holy Watchers, kaya nagpasya siyang gamitin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Inialay niya ang kanyang pagtulog bilang sakripisyo, at pagkatapos ng isang maikling incantation, nag-transform siya sa tinatawag niyang Spirit Regalia. Sa tabi ng kagubatan, nakatagpo ni Toka ang Holy Watchers at nagpasya silang pagnakawan siya. Mas gustong subukan ni Maggots ang kanyang bagong espada kay Toka, kaya't sinabi ng iba na bilisan ito dahil kailangan pa nilang habulin ang prinsesa. Ang mga ito ay nagsalita ng ilang masasamang bagay tungkol sa gagawin nila sa prinsesa at sa ibang babae na makita nila, kaya't nainis si Toka. Napansin nilang umaatras si Toka dahil sa takot, kaya nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Inatake siya ni Maggots upang tapusin ang kanyang buhay, ngunit nagulat ang lahat nang biglang i-paralyze siya ni Toka. Tuwang-tuwa si Toka nang makita niyang epektibo ang kanyang status ailment skill sa mga tao, at sinabi niya sa mga thug na hindi sila kasing nakakatakot ng mga halimaw sa ruins.
Hindi talaga natatakot si Toka sa kanila, kaya tinawag niyang mga basura ang mga ito. Naiinis din si Piggy Marrow, at napagpasyahan ni Toka na hindi siya mag-aalala kung tatapusin niya ang buhay ng mga thugs. Napagdesisyonan niyang mula ngayon, susuklian niya ang bloodlust ng bloodlust, na nangangahulugang handa siyang pumatay ng tao kung kinakailangan. Na-realize ng mga thugs kung gaano nakakatakot si Toka, ngunit huli na ang lahat dahil pina-poison niya sila. Nararamdaman ni Toka na may iba pang tao sa paligid, at napansin ng prinsesa na hindi na niya maramdaman ang Holy Watchers, kaya nag-aalala siyang baka may plano sila. Biglang natakot ang prinsesa nang maramdaman niyang may ibang tao. Ang presensya nito ay hindi gaanong malakas ngunit napakakaunting naliligalig. Nagsimulang umatake ang prinsesa ngunit lumitaw si Toka sa likuran niya at pina-paralyze siya. Nararamdaman ni Toka ang intensyon ng prinsesa na umatake, ngunit naramdaman din niya ang ibang bagay sa kanya kaya naging interesado siya. Pinanatili lamang niyang paralisado ang prinsesa bilang pag-iingat, kaya tinanong ng prinsesa kung ano ang gusto niya. Ipinaliwanag ni Toka na hindi siya mula sa lugar na ito, kaya nais niyang malaman ang mga bagay-bagay. Papayagan niyang makapagsalita ang prinsesa ngunit binalaan niyang muli niya itong ipaparalyze kung may gagawin itong kakaiba. Sa totoo lang, hindi kayang i-stack ni Toka ang paralyze, kaya nagbabluff lang siya. Pinayagan niyang makapagsalita ang prinsesa ngunit nananatiling may pag-aalinlangan sa kanya. Napagdaanan na ni Toka ang maraming bagay kaya't hindi siya basta nagtitiwala sa mga estranghero. Pumayag ang prinsesa na sagutin ang kanyang mga tanong ngunit gusto muna niyang malaman kung nasaan ang grupo ng 4 na lalaki. Nagulat siya nang marinig na pinatay ni Toka ang mga ito, kaya't nagtanong kung sila ay kanyang mga kaibigan. Ang gulat niya ay dahil sa ibang dahilan, ipinaliwanag niya na ang 4 na lalaki ay ang Holy Watchers. Sila ay napakalakas kaya nagtataka siya kung may mga kakampi si Toka na tumulong sa kanya. Ipinapahiwatig ni Toka si Piggy Marrow nang sabihin niyang mayroon siyang isang kakampi, ngunit hindi niya sinabi ang anuman tungkol dito. Hindi naramdaman ng prinsesa na nagsisinungaling si Toka sa kanyang sagot, kaya't nagpasya siyang sagutin ang kanyang mga tanong ng tapat. Nagpapasalamat din siya sa kanya sa pagliligtas ng kanyang buhay, kaya't ipinaliwanag ni Toka na hindi siya mukhang masamang tao. Pareho silang nagkasundo na huwag masyadong mag-usisa tungkol sa buhay ng isa't isa. Nagsimula si Toka sa kanyang mga tanong, at inihayag ng prinsesa na ang kagubatan kung saan sila naroroon ay nasa timog ng kaharian. Ang susunod na tanong ni Toka ay tungkol sa scroll na nahanap niya. Alam ng prinsesa na ito ay isang sinaunang at natatanging script, ngunit hindi niya mabasa ang nakasulat. Alam niya ang isang tao na maaaring makabasa nito, isang mangkukulam. Ang mangkukulam na ito ay may napakalawak na kaalaman tungkol sa mga forbidden arts ng mundong ito, kaya't itinuring siyang mapanganib. Nais ni Toka na makipagkita sa kanya, ngunit siya ay matatagpuan lamang sa lupain ng Golden-Eyed Monsters, isang napakapanganib na lugar. Hindi pa rin nararamdaman ng prinsesa na nabayaran niya si Toka sa pagliligtas sa kanya, ngunit sinabi ni Toka na patas na sila. Napakabait ng prinsesa, at pinaalala niya kay Toka ang kanyang tiyahin na sobrang bait. Sinabi ni Toka na mawawala ang paralisasyon sa loob ng ilang minuto, ngunit hindi niya maipapangako ang kanyang kaligtasan habang hinihintay ito. Ayos lang naman sa prinsesa, kaya't pinadalang mabuti ni Toka ang kanyang paglalakbay at umalis. Ipinaliwanag niya kay Piggy Marrow na hindi siya nasisiyahan sa pagpatay, kaya't gagawin niya lamang ito ayon sa kanyang sariling mga alituntunin. Hindi sigurado si Toka kung hindi siya aatakehin ng babae pagkatapos siyang palayain, kaya't umaasa siyang babantayan siya ni Piggy Marrow. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Toka sa isang lungsod at nagkunwaring isang mercenary na tutugan sa isang tawag para sakupin ang ilang ruins. Pinapasok siya dahil gusto ng pinuno ng lungsod na papasukin ang maraming mercenary na papunta sa ruins hanggat maaari. Hindi masyadong mabait ang pagtanggap sa kanya ng tagapag-alaga, ngunit nagbago ang kanyang tono nang ipakita ni Toka na mayroon siyang pera para magbayad ng silid. Tinanong ng innkeeper ang kanyang pangalan, at nagsinungaling si Toka na ang pangalan niya ay Haiti. Kinagabihan, nagbihis si Toka at naglibot sa lungsod. Hindi mukhang mapaghinala ang mga tao sa kanya, kaya't naisip ni Toka na ligtas naman dito. Pinagmasdan niya ang mga tindahan sa paligid ng bayan at pumunta sa isang tavern para maghapunan. Nagdesisyon siyang kumain sa tavern dahil madalas magkwento ang mga tao doon, na magandang pagkakataon para sa pakikinig at pagkolekta ng impormasyon. Narinig niya ang ilang kalalakihan na nag-uusap tungkol sa pinakamalalakas na grupo sa bansa, kasama na ang pinakamakapangyarihang mga knights at hukbo. Napagkasunduan ng mga tao na ang pinakamalakas ay ang Black Dragon Knights ng Bakos Empire dahil ang kanilang 5 dragon lamang ay katumbas ng isang buong hukbo. Mayroon din silang Humanity's Strongest at ang Hero Slayer.
Kinagabihan, kinausap ni Toka si Piggy Maru tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Ang kanilang pangunahing prioridad ay makipagkita sa taong makakapagbasa ng Scroll of Forbidden Magic, na nangangahulugang hanapin ang mangkukulam ng mga tabo na nagtatago sa lupain ng Golden-Eyed Monsters. Gayunpaman, nais munang gamitin ni Toka ang Monster Enhancement upang pahusayin ang mga kakayahan ni Piggy Maru. Bigla na lang naalala ni Toka na may narinig siyang bagong palapag na natuklasan sa Mills Ruins, kaya't maraming mercenary ang nagpunta sa lungsod. Sa kabutihang palad para kay Toka, ang sangkap na kailangan para sa Monster Enhancement ay nagmumula sa Skeleton King na naninirahan sa Mills Ruins. Kinabukasan, inutusan ng pinuno ng lungsod ang mga mercenary na galugarin ang bagong palapag ng ruins. Inihayag niya na ang sino mang makakuha ng Dragon Eye Chalice sa loob ng ruins ay makakatanggap ng 300 gold pieces. Magbabayad din sila ng mabuti para sa anumang iba pang kayamanan na matatagpuan, at maaari nilang itago ang anumang material na makita nila. Ito'y magandang balita para kay Toka dahil maaari niyang kunin ang bone powder mula sa Skeleton King. Inutusan ng mga mercenary na mag-form ng mga linya, at napansin ni Toka ang isang kakaibang lalaki na nanggugulo sa isang babae. Ang lalaki ay tila nakikilala ang boses ng babae at nagtataka kung siya ang kapitan ng paladin ng isang tiyak na bansa. Nagsimula ang mga tao sa paligid na magbulungan, iniisip na baka siya ang dating kapitan ng knight na ngayon ay may bounty sa ulo. Naaalala ng kakaibang lalaki ang panahon kung kailan siya tinanggihan ng kapitan ng knight, ngunit hindi maalala ng babae na nagkita sila. Kinilala ng lalaki ang magaspang na pagtrato sa kanya ng babae at ang kanyang mukha ay nakatatak sa kanyang alaala. Binalak niyang ilantad siya sa pamamagitan ng paghubad ng kanyang hood upang ipakita ang kanyang mga tainga. Ang kapitan ng knight ay isang high elf, na bihira sa lugar na ito, kaya't kung matulis ang kanyang mga tainga, siya nga ito. Ipinahayag ng lalaki na ang kanyang pangalan ay Joji Ti at tinanggal niya ang hood ng babae. Nais niyang papurihan siya dahil sa pagdakip sa kapitan na nasa takbuhan, ngunit nagulat siya nang makita niyang normal ang mga tainga ng babae. Inihayag ng babae na ang kanyang pangalan ay Misty at nagkamali si Joji Ti. Sinabi ni Joji Ti na mayroon siyang seryosong galit sa mga magagandang babae at gagantihan niya si Misty sa kanyang kahihiyan. Pagkatapos, nakatagpo ni Toka si Misty at ipinayo sa kanya na mag-ingat dahil ang lalaki mula kanina ay puno ng galit at puot. Sanay na si Misty sa ganitong klaseng traito at mas gusto niyang hindi magustuhan ng mga tao kaysa subukang makipaglapit sa kanya. Malinaw na iniiwasan ni Misty ang pakikisalamuha sa mga tao, ngunit may pakiusap si Toka. Kailangan niyang bumili ng mga gamit bago pumasok sa ruins, ngunit ayaw niyang maloko ng mga mangangalakal, kaya tinalok niyang bayaran si Misty para tulungan siya. Sa kabutihang palad para kay Toka, kailangan ni Misty ng pera kaya't pumayag siyang tulungan siya. Nagpakilala sila sa isa't isa, ngunit alam ni Toka na gumagamit lang si Misty ng alias. Malinaw na pareho silang may mga lihim kaya't nagkasundong hindi muna magbahagi ng kanilang tunay na pangalan. Tinulungan ni Misty si Toka sa pamimili, kaya't binayaran siya ni Toka ng 3 silver coins. Biglang hinimatay si Misty at ipinaliwanag niyang hindi siya nakatulog ng maayos sa nakaraang 3 araw. Sinabi niyang wala itong kaso at umalis, habang nagdesisyon si Toka na oras na upang simulan ang pagsakop sa Mills Ruins. Pagpasok niya sa ruins, narinig ni Toka ang ilang tao na sumisigaw para sa kanilang buhay habang hinahabol ng isang halimaw. Pina-paralyze at pina-poison niya ang halimaw, madali niyang napatay ang mas maliit na bersyon ng halimaw na hinarap niya dati, kaya't napagtanto niyang ang mga halimaw sa Ruins of Disposal ay napakahirap talunin. Ilang sandali pagkatapos, bumalik ang mga tumakbo para sa kanilang buhay at natagpuan na may pumatay sa halimaw. Nagulat sila dahil parang isang beses lang itong nasaksak. Sa isang ligtas na lugar, nagpahinga si Toka at sinuri ang kanyang stats. Biglang narinig ni Toka si Joji Ti mula kanina na umuupo ng ilang goons upang saktan si Misty. Gusto niyang tapusin nila si Misty ngunit gawin ito ng dahan-dahan upang mapahiya siya. Galit na galit si Joji Ti at hindi siya matahimik hanggat hindi niya nakikita ang mukha ni Misty na nagdurusa. Binigyan ni Joji Ti ng pahintulot ang mga goons na gawin ang kahit ano kay Misty, ngunit lalo lamang ikinagalit ito ni Toka. Ipinakita ni Toka ang sarili sa mga goons, kaya't nagbanta silang tapusin siya. Hindi sila natatakot na mahuli dahil maraming tao ang nawawala sa ruins. Nakiusap si Toka na iligtas siya, ngunit kinutya lang siya ni Dretty bilang isang duwag. Lumapit si Dretty upang tapusin si Toka, ngunit mabilis niyang pina-paralyze sila. Ngayon, si Toka na ang nanunuya sa kanila, ngunit ang kanyang sariling kasamaan ay halos nagpapasuka sa kanya. Pina-poison niya sila at inisip na oddly satisfying na alisin ang mga tulad nilang basura.
Nangako si Dretty na gagantihan si Toka, ngunit tinutulungan niya ang mga ito na mawala ngayon. Naka-paralyze at poisoned na ang mga lalaki, kaya iniwan na lang sila ni Toka at pinatay sila ng mga halimaw. Pagkatapos ng kaunting pag-explore, narating ni Toka ang lugar bago pumasok sa bagong palapag. Nagpahinga siya ng 3 oras bago magpatuloy. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo niya ang isang grupo na tinatawag na Saber Tigers. Ipinaliwanag nila na may kakaibang nangyayari sa ruins. Ang mga halimaw ay nawawala sa iba't ibang paraan at lugar. Ang pinaka-nakakapagtaka ay hindi nila malaman kung sino o ano ang pumapatay sa kanila. Parehong malalakas at mahihinang halimaw ay nawawala sa isang kakaibang paraan, at ang kanilang mga bangkay ay natagpuan na may maputlang kulay. Ang grupo ay nag-akala na sila ang unang nakarating sa ika-14 na palapag, ngunit natagpuan nila ang mga patay na halimaw. Ang pinuno ng Saber Tigers ay nagmamalasakit sa kanyang grupo, kaya't nagdesisyon silang umalis sa ruins. Tinanggihan ni Toka ang alok nilang umalis ng sabay, kaya't hiniling nila sa kanya na ipasa ang mensahe sa sinumang makasalubong niya. Pag-alis nila, napagtanto ni Toka na tinutukoy nila ang mga bangkay ng mga halimaw na napatay niya gamit ang kanyang skill. Nakita natin ang mga halimaw na kanyang napatay, at naisip ni Toka na ang takot na dulot nito ay nangangahulugang mas kaunting kompetisyon sa ruins. Sa wakas, natagpuan ni Toka ang Dragon Eye Chalice, ngunit ito'y pinoprotektahan ng isang gargoyle. Inisip ni Toka na magsisimulang gumalaw ito kung kukunin niya ang chalice, kaya't pina-paralyze niya ito. Malinaw na buhay ang gargoyle, kaya't sinundan niya ito ng poison. Pinabantayan niya si Piggy Maru habang kinuha niya ang chalice. Nalasan ang gargoyle at biglang lumitaw si Misty. Ibinigay ni Toka kay Misty ang chalice, na ikinagulat niya dahil malaki ang premyo ng 300 gold. Gusto niyang magbigay ng kapalit, ngunit wala namang kailangan si Toka. Naghanda si Toka na umalis, ngunit tumanggi si Misty na tanggapin ang sobrang bait na alok ni Toka. Ipinaliwanag ni Toka na ang pekeng persona na ginagamit niya ay isang talagang mabait na tao, ngunit sa katotohanan, hindi kayamanan ang kanyang layunin. Biglang binuksan ni Toka ang isang nakatagong daan at ipinaliwanag na ang kanyang layunin ay ang halimaw na nagtatago sa ibaba. Nais pa rin ni Misty na magpasalamat, kaya inalok niyang maging gwardya para sa kanya. Nangako siyang hindi siya magiging pabigat at protektahan siya gamit ang kanyang kasanayan sa espada. Hindi nakakita si Toka ng palatandaan na aatras si Misty, kaya't pumayag siyang sumama siya sa kanya sa ilang mga kondisyon. Una, hindi sila dapat mag-usisa sa buhay ng isa't isa. Pangalawa, plano ni Toka na gumugo ng maraming oras sa susunod na palapag, kaya't kung magdesisyon si Misty na bumalik mag-isa, hindi siya magiging responsable para sa kanya. Pumayag si Misty sa kanyang mga kondisyon at nangakong ipagtatanggol siya sa abot ng kanyang makakaya. Pagkalipas ng ilang sandali, napatunayan ni Misty ang kanyang kakayahan nang madali niyang naputol ang isang nakakatakot na halimaw. Malinaw na may karanasan si Misty, kaya tinanong siya ni Toka kung may alam siya tungkol sa Golden-Eyed Monsters. Ipinaliwanag ni Misty na sila ay kinikilala bilang perpektong prey para sa mga bayani mula sa ibang mundo upang mag-level up. Hindi sinabi ni Toka na siya ay isa sa mga bayani mula sa ibang mundo. Ipinaliwanag ni Misty na ayon sa alamat, ang Demon King na ugat ng lahat ng kasamaan ay naglalabas ng isang espesyal na enerhiya na kilala bilang Demon King Essence. Ang mga halimaw na malakas na naapektuhan nito ay nagiging golden-eyed at nagkakaroon ng matinding likas na pagkahilig sa karahasan. Matapos ang ilang pag-explore, sinabi ni Misty na nararamdaman niya ang presensya ng isang halimaw. Hindi ito malakas kaya't hindi niya ito pinansin, ngunit ito'y malapit na. Lumabas na si Piggy Maru lamang ito, kaya ipinakilala siya ni Toka kay Misty. Natakot si Misty sa una, ngunit tiniyak ni Toka na ligtas ito kaya't panay ni Misty ang maliit na slime. Nag-aalangan si Misty na matulog, kaya kinumbinsi siya ni Toka na kahit humiga na lang siya para magpahinga. Mukhang pagod na pagod si Misty mula noong magkita sila, kaya't ginamit ni Toka ang kanyang kakayahan upang patulugin siya. Nang makatulog si Misty, nawawala ang kanyang skew magic at natuklasang siya ay si Knight Captain Ashrain. Sa ibabaw, natagpuan ng Black Dragon Knights ang mga bangkay ng 4 na Holy Watchers, na pagpasyahan ng mga knight na sila ay pinatay sa isang iglap na walang malinaw na senyales ng laban. Isang massacre na ganito ang hindi maisip na nagawa sa mga bihasang kalalakihan, kaya't inisip ng leader ng knight na si Ashan ang gumawa nito. Salamat sa panonood ng aking recap. Mag-subscribe sa channel para matulungan kaming maabot ang 100,000 subscribers. Kinabukasan, nagising si Misty at agad na nag-activate ang kanyang transformation skill, na nagpapakita sa kanya bilang isang normal na tao. Nagpanik siya, iniisip na baka nakita siya ni Mimori, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa nang makita niyang natutulog ito sa sahig.
Lumapit si Piggy Maru sa kanya at nagsimulang magingay, na ininterpret ni Mimori bilang hudyat upang itigil ang pagpapanggap na natutulog. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa dungeon, at nang maramdaman nilang yumanig ang buong palapag, nagpasya silang tumakbo. Biglang sumulpot ang isang higanteng halimaw mula sa pader katabi nila, at nakilala ito ni Misty bilang ang Skeleton King. Alam ni Mimori na ito ang boss monster ng dungeon dahil mas malakas ito kaysa sa anumang demonyo na kanilang hinarap. Gayunpaman, alam ni Misty na ang kakaibang buto sa ilalim ng baba nito ang kahinaan nito, at kung mababasag nila ito, mananalo sila. Naniniwala si Misty na walang tsansa ang mga normal na mercenary laban sa Skeleton King, ngunit maaaring manalo sila kung magtutulungan. Mukhang itinuturing ng Skeleton King na mas malaking banta si Misty kaysa kay Mimori, at wala siyang problema rito. Biglang inactivate ni Misty ang kanyang kapangyarihan at sinabi kay Mimori na kailangan niyang gamitin ito upang talunin ang boss monster, ngunit kailangan itong itago sa mundo. Hiningi niya kay Mimori na itago ang kanyang lihim habang lumilitaw ang isang espesyal na armor sa kanyang katawan. Nagsimulang mag-charge ang Skeleton King ng Energy Blast, at sinabi ni Misty kay Mimori na kung sakaling hindi niya ito matalo, dapat siyang tumakas agad. Ngunit kumilos si Mimori bago pa man siya, gamit ang kanyang paralyze skill sa boss monster. Nagtaka si Misty, ngunit nang i-cast ni Mimori ang poison spell sa demonyo, bigla niyang napagtanto na siya ang lalaking nakilala niya sa kagubatan. Namatay ang Skeleton King dahil sa poison, at nakuha ni Mimori ang mga buto na kailangan upang lumikha ng strengthening potion. Tiningnan niya si Misty at napansin niyang puno ng katanungan ang kanyang isipan, kaya't nangako siyang sasagutin ang mga tanong nito pagdating nila sa ibabaw. Nagsimula silang bumalik, ngunit biglang inalerto ni Piggy Maru si Mimori tungkol sa isang bagay sa loob ng katawan ng Skeleton King. Sinimulang maghanap si Mimori at natagpuan ang isang maliit na bundle sa loob ng dibdib ng demonyo. Nang kunin niya ito, nagsimula itong magningning at lumitaw ang isang kakaibang simbolo. Nang buksan ang bundle, natagpuan ni Mimori ang isang kakaibang itlog, ngunit tila gusto ito ni Piggy Maru, kaya't nagdesisyon siyang dalhin ito. Malayo sa kanila, ang mga kaklase ni Mimori ay pumasok din sa kanilang unang dungeon. May ilang estudyante ang tumakbo palayo habang hinahabol sila ng mga Skeleton Knights, habang ang isang batang babae ay nakaupo sa sahig at umiiyak dahil sa naputol na braso. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang kaibigan, ngunit inatake sila ng mga halimaw. Lahat ay nakatakas sa paanong paraan at si Ayaka ay humarap sa mga halimaw, determinadong pigilan sila. Gayunpaman, bago siya makagawa ng anuman, inatake ni Hajiri at Takuto ang mga halimaw at tinalo sila sa isang iglap. Ngunit ginamit ni Takuto ang kanyang atake nang walang pakialam sa mga kaklase niya, kaya kinailangan ni Ayaka na protektahan sila. Ipinagmamalaki ni Takuto ang kanyang lakas at ipinahayag na siya ay nasa level 24 na. Balik sa Dungeon City, sina Toka Mimori at Misty ay nakarating sa ibabaw. Ipinakita ni Misty ang Dragon Eye Cup sa mga gwardya, na nag-akit ng atensyon ng lahat sa ultimate treasure ng dungeon. Tahimik na umalis si Mimori, ngunit sinundan siya ni Misty at ipinaalam sa kanya na bukas pa makukuha ang kanyang gantimpala mula sa Panginoon sa isang pampublikong seremonya. Tinanong ni Mimori kung libre siya hanggang noon, at nang makuha ang positibong sagot, niyaya niya si Misty na pumunta sa kanyang silid sa gabi upang mag-usap tungkol sa ilang bagay. Naunawaan ito ni Misty at hinawakan ang kanyang kamay habang papaalis siya, muli siyang pinasalamatan para sa cup. Kinagabihan, habang gumagawa ng strengthening agent si Mimori, dumating si Misty sa kanyang pintuan. Sinabi ni Mimori na nais niyang upahan si Misty bilang kanyang escort para sa nalalabi niyang paglalakbay. Ipinahayag niya na kahit na maganda na ang magiging kalagayan ni Misty dahil sa gantimpala mula sa cup, gusto pa rin niyang upahan siya. Sinabi niya ito upang iparamdam kay Misty na may utang na loob siya sa kanya, kahit na hindi niya gusto ang taktikang iyon. Pagkatapos, ipinakita niya ang mapa at sinabi na nais niyang makarating sa Golden Demon Zone sa gitna ng kontinente upang makipagkita sa Forbidden Witch. Ipinaliwanag ni Mimori na dahil maraming malalakas na halimaw doon, kailangan niya ng isang bihasang kasama sa laban, at si Misty lamang ang maaari niyang pagkatiwalaan. Nag-aalangan si Misty na pumunta sa mapanganib na lugar, at sinabi ni Mimori na maaari niyang pag-isipan muna ito. Bigla siyang tinawag ni Mimori sa kanyang totoong pangalan, Celeste Ashrain, at napasagot siya ng hindi sinasadya. Saka lamang niya napagtanto na naloko siya, humingi ng paumanhin si Mimori at inihayag na ginamit niya ang kanyang skill upang patulugin siya sa dungeon, kaya alam niya ang kanyang lihim. Ipinahayag ni Mimori na kailangan niya si Misty bilang mahalagang kasama, kaya hindi niya siya ibibigay.
Alam niyang ang pinakamalaking alalahanin ni Misty sa paglalakbay kasama siya ay ang kanyang lihim, ngunit ngayon ay wala nang tinatago. Tumigil na rin si Misty sa pagtatago ng kanyang mga lihim at inamin na kaya niyang itago ang kanyang tunay na anyo sa tulong ng mga espiritu, ngunit kailangan nilang matulog upang muling makakuha ng lakas at bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo sa panahong iyon. Ipinakita niya ang kanyang orihinal na anyo kay Mimori at sinabing pinagkakatiwalaan na niya ito. Bilang tugon, sinabi rin ni Mimori ang kanyang tunay na pangalan upang patas na sila. Pumayag si Misty na samahan siya bilang kanyang escort, at ibinigay ni Mimori sa kanya ang isa sa mga blue crystals na nahanap nila sa unang dungeon bilang bayad. Nang makita ni Misty ang Blue Dragon Stone, nagulat siya dahil ito ay isang bihirang item na hindi na ipinagpapalit sa merkado. Ang isang piraso lamang nito ay mas mahalaga kaysa sa gantimpala na nakuha niya mula sa pag-turnover ng cup sa Panginoon. Tumanggi siyang tanggapin ang ganoong kalagang bagay at ibinalik ito kay Mimori, na naisip na masyadong mabait si Misty para sa kanyang sariling kapakanan. Kinuha ni Mimori ang bato mula sa kanya at itinapon pabalik, sinasabing ito na ngayon ay pag-aari niya at maaari niya itong itapon kung ayaw niya. Pumayag si Misty nang may alinlangan at sinubukan niyang ikwento ang kanyang nakaraan at ang mga taong naghahanap pa rin sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Mimori na hindi siya interesado sa nakaraan ni Misty dahil bilang kanyang employer, ang mahalaga lamang sa kanya ay ang kakayahan ni Misty. Kinabukasan, habang magkasamang nag-aalmusal, nagsimulang mag-usap ng masasamang bagay ang mga tao sa inn tungkol sa kanila. Sinabi ni Mimori kay Misty na huwag pansinin ang mga ito at tinanong siya kung ano ang alam niya tungkol sa forbidden spells. Ipinaliwanag ni Misty na si Vicious ang nagbawal sa ilang sinaunang spells at ikinategorya ang mga ito bilang forbidden spells. Inisip ni Mimori na kung ipinagbawal ito ng Diyosa, maaaring mapanganib ang mga spells para sa kanya. Nagpasalamat si Mimori kay Misty para sa impormasyon, at ito ang unang beses na bukas siyang nagpasalamat sa kanya, kaya't namula si Misty. Matapos iyon, umalis si Misty upang kunin ang kanyang gantimpala habang pumunta naman si Mimori sa kagubatan upang i-enhance si Pigamaru gamit ang strength ng medicine. Sa panig ni Misty, naramdaman niyang hindi siya bagay sa isang party na puno ng mga noble at mayayamang tao. Lumalalim na ang gabi at hindi pa niya natatanggap ang kanyang gantimpala. Biglang tinawag ng Panginoon ang isang kilalang magician na kayang basagin ang mga ilusyon bilang palabas para sa mga bisita. Nag-alala si Misty na baka mahuli siya, at napansin ni Mimori na maaaring may masamang nangyayari. Samantala, tinanong ni Ayaka si Vicious tungkol sa paggamot para sa batang babae na nawalan ng kamay. Sinabi ni Vicious na pinagaling niya ang batang babae dahil siya ay isang B-rank hero. Tinanong din ni Vicious si Ayaka kung hindi siya sasali sa grupo ni Takuto at sinubukan siyang manipulahin, sinasabing makasarili siya kung hindi siya makikipagtulungan sa isa pang S-rank hero. Sa kabila ng pagsisikap na manipulahin siya, nanatiling matatag si Ayaka at sinabi niyang hindi siya maaaring makipagtrabaho kay Takuto sa ngayon. Nangako siyang tutuparin ng kanyang mga tungkulin bilang isang S-rank hero, kaya't sinabi ni Vicious na hahayaan niya ang lahat ng estudyanteng hindi nakapasa sa unang pagsubok na samahan si Ayaka upang sanayin sila. Nagpanik si Ayaka at pinaalalahanan si Vicious na nagkasundo silang hindi gagambalain ang mga estudyante kung lalaban siya para sa kanila. Ngunit sinabi ng Diyosa na nakatanggap siya ng utos mula sa hari kaya wala siyang magagawa. Sinabi ni Vicious kay Ayaka na kung hindi niya dadalhin ang mga loser na estudyante, sila ay itatapon, kaya't napilitan si Ayaka na sundin ang utos. Sa panig ni Mimori, inisip niya na maaaring nagtaksil si Misty at tumakas pagkatapos makuha ang gantimpala o may nangyari sa kanya. Hindi niya iniisip na malamang ang unang opsyon, kaya nagpasya siyang puntahan siya. Sa daan, narinig niyang pinag-uusapan ng mga tao na ang babaeng nakakuha ng cup ay lumabas na ang wanted elf princess. Sinabi nila na tumakbo siya sa kagubatan matapos matuklasan ang kanyang lihim, ngunit hindi siya maliligtas dahil nasa trail na siya ng Black Dragon Knights. Biglang lumitaw ang tatlong dragon sa kalangitan at pumunta sa kagubatan kung saan tumatakbo si Misty. Inatake siya ng isa sa mga Dragon Knight, at ginamit ni Misty ang kanyang spirit magic upang pabagsakin ito gamit ang isang aerial slash. Pinagchant niya ang kanyang espada upang talunin ang pangalawa at pangatlong Dragon Knight. Pagod na si Misty sa pakikipaglaban sa kanila, sa kabila ng pagiging mababang ranggo ng mga ito. Biglang dumating ang isang sibat, at nablock ito ni Misty. Isang dragon ang nagcha-charge papunta sa kanya, ngunit napagtanto ni Misty na ito ay isang pain at ang totoong kalaban ay nasa harapan niya. Mabilis siyang umatake at nag-flash ng espada kay Gizon, isang high-rankang knight na nagsabing mamamatay siya dito. Hindi magamit ni Misty ang kanyang spirit armor sa buong lakas dahil sa illusion breaking spell kanina, at patuloy siyang pinipigilan ni Gizon.
Inihayag ni Gizon na may utos siya mula sa isang tao na patayin siya sa lugar kaysa dalhin siyang buhay. Ngunit plano muna niyang maglaro bago siya patayin. Patuloy siyang pinipigilan ni Gizon, at nang mawalan siya ng balanse at bumagsak, sinipa ni Gizon ang kanyang espada bago siya sugurin. Sa kabutihang palad, dumating si Mimori sa tamang oras at pina-paralyze si Gizon at ang kanyang dragon. Nakalabas si Misty sa kanyang sitwasyon at tinanong si Mimori kung ano ang ginagawa niya doon. Pinatulog ni Mimori si Gizon gamit ang non-lethal poison at pinaalala kay Misty na hindi sila maaaring mag-usap tungkol sa mga pribadong bagay kapag may iba pang naroroon. Sinabi ni Mimori na bumalik siya upang sunduin si Misty, ngunit sinabi niyang hindi na niya matatanggap ang alok ng trabaho dahil sa takot na habulin din si Mimori ng Dragon Knights. Sinubukan niyang ibalik ang Blue Dragon Stone sa kanya, ngunit nainis siya at ibinalik ang isang pouch na puno ng Dragon Stone sa kanya. Nalito si Misty sa natanggap, at sinabi ni Mimori na hindi siya makakahanap ng mas mahusay na escort kaysa kay Misty at wala siyang pakialam sa paghahanap. Biglang sinabi ni Mimori kay Misty na maghubad, at nagtanong si Misty kung tama ba ang narinig niya. Salamat sa panonood ng aking recap. Mag-subscribe sa channel para matulungan kaming maabot ang 100,000 subscribers.